Marista! Kumusta kayo? Alam nyo ba na ang buwan ng Marso ang tinaguriang Fire Prevention Month? Pero bakit nga ba Marso ang tinuring na Fire Prevention Month? Isa lamang yan sa inyong matututunan dito sa episode ng Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Noong 1966, nilagdaan ni Presidente Ferdinand Marcos ang Proclamation No. 115-A na nagsasaad na bawat buwan ay magkakaroon ng aspeto ng safety and accident prevention. Sa buwan ng Marso na tapat ang Fire Prevention Month. Idineklara rin noong 1989 ni Presidente Corazon Aquino sa bisa ng Proclamation 360 ang buwan ng Marso bilang Burn Prevention Month. Ayon din sa datos ng National Statistics, ito ang buwan na pinakamainit at may pinakamaraming naitalang insidente ng sunog. Kaya naman para sa episode na ito, ating mapakikinggan ang kwentong pinamagatang Si Pipoy at ang Maliit na Apoy na isinulat ni Romel Pamaos at iginuhit ni Alisa Evangelista. Tara, tayo nang makinig ng kwento at magpalawak ng ating kaisipan dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa. Magandang araw, Marista. Ako nga pala si Ginang Glyza Nanyong. Tayo na at kilalanin natin ang bata sa kwentong Si Pipoy at ang Maliit na Apoy. Ito ay kwento ni Romel A. Pamaos at iginuhit ni Alisa L. Evangelista. Ano po ang ginagawa ninyo? Tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Naghihiwa ako ng gulay para sa lumpiang toge. Paborito mo ito, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko po kayo, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak, baka masugatan ka pa, sabi ni nanay. Nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Pero, huminto sa paghihiwa ng gulay si nanay. Pwede mo akong tulungan magbalot ng lumpia. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Pipoy at agad na kinuha ang pambalot ng lumpia. Ano po ang ginagawa ninyo? Tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Nagpaplansya ako ng damit. Paborito mo itong t-shirt na may dragon, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko po kayong magplansya, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak. Baka mapaso ka pa, sabi ni nanay. Nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Pero, huminto sa paghagod ng plansya si nanay. Pwede mo akong tulungang magtupi ng mga damit. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Pipoy at agad na kinuha ang mga naplansyang damit. Sadyang si Pipoy ay isang batang maraming tanong. Ano po ang ginagawa ninyo? Muling tanong ni Pipoy sa kanyang nanay. Nagwawalis at nagsisiga ng mga tuyong dahon sa bakuran. Paborito mo maglaro sa bakuran, hindi ba? Sagot ni nanay. Tulungan ko na po kayo sa pagsisiga, nanay, sabi ni Pipoy. Naku, hindi na anak. Mapanganib ang apoy. Baka makasunog ka. Muli ay nalungkot si Pipoy dahil hindi siya makatulong. Naisip ni Pipoy na patutulungin siya ng kanyang nanay kaya naglungkot-lungkutan siya. Nakailang silip siya sa pagtitipon ng tuyong dahon ni nanay. Ngunit, wala pa rin itong pinagagawa sa kanya. Nanay,
Hindi po ba talaga ako maaaring tumulong? Tanong ni Pipoy. Mapanganib kasi ang apoy. Paulit na sagot ni nanay. Tabi ka muna anak, magkikiskis na ako ng posporo. Lumayo si Pipoy mula sa kinatatayuan ng kanyang nanay, ngunit sinisili pa rin niya ang pagkiskis ng ulo ng posporo sa kahon nito. Namangha siya sa kislap na nagawa nito. Ilang sandali pa, lumabas na ang isang maliit na apoy. Labis na namangha si Pipoy sa maliit na apoy na tila kumaway nang makita siya. Inilapit ni nanay ang munting apoy sa mga nakatambak na tuyong dahon. Agad na lumundag ito at kinagat ang unang tuyong dahon na naabot nito. Napakatakaw naman pala ng munting apoy na ito, sabi ni Pipoy sa kanyang sarili. Nagpalundag-lundag ang munting apoy sa mga tuyong dahon. Bawat tapakan nito ay umaapoy. Pinaypayan ni nanay ang apoy habang kinakain nito ang mga tuyong dahon at lumaki ito ng lumaki. Isang hapon, lumabas si Pipoy sa kanilang bakuran at naabutan niya ang kumpol ng mga tuyong dahon na umuusok. Lumapit si Pipoy at nakita niya ang maliit na apoy na nasa pagitan ng mga baga at waring naipit. Nanghihina ito. Naalala ni Pipoy ang pagpaypay ni nanay para lumakas ang apoy. Dali-dali siyang kumuha ng karton. Sa bawat paypay ni Pipoy ay lumaki ang apoy. Ayan, kainin mo ang mga dahon para malinis na rito sa bakuran. Siguradong matutuwa nito si nanay. Kumuha pa ng mas maraming tuyong dahon si Pipoy. Pagbalik niya, malaking-malaki na ang apoy. Inaabot na nito ang puno ng bayabas sa may bakod. Lumabas si nanay at nakita ang lumalaking apoy. Niyakap niya agad si Pipoy at malakas na sumigaw, "Sunog! Sunog!" Tila ay narinig ng apoy ang sigaw ng nanay. Gumapang ito sa direksyon ng kanilang bahay. Dinilaan nito ang pader at inalayo ni nanay si Pipoy mula sa nagngangalit na apoy. Agad namang sumaklolo ang mga kapitbahay. May kaniya-kanyang dalang timba ang mga ito. Pinagpasapasahan nila ang timbang may tubig. Nakabuo sila ng mahabang pila. Sa bawat hagis ng tubig ay umaaray ang apoy at umaatras palayo sa bahay nila Pipoy. Unti-unti ay lumiit ang apoy hanggang sa maging kasinliit na lamang nito ang apoy mula sa posporo. Hinipan nito ng hangin hanggang sa tuluyan na itong mawala. Nanay, hindi ko po sinasadyang palakihin ang apoy. Paiyak na paliwanag ni Pipoy. Gusto ko lamang pong tumulong. Walang may gustong mangyari ito, anak, sabi ni nanay. Kailangan lamang na mas maging maingat tayo sa paggamit ng apoy dahil ito ay mapanganib. Mahigpit na niyakap niya si Pipoy. Ngumiti si Pipoy. Gustong-gusto pa rin ni Pipoy na tumulong sa nanay niya. At sabik na sabik siyang lumaki para siya naman ang gumawa ng mga paborito ng kanyang nanay.
At ito ang kwento ni Pipoy at ang maliit na apoy. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli! Maraming salamat sa ating napakahusay na guro na nagbahagi ng kwento ni Pipoy. Napakita ng kwento na talagang delikado na pinaglalaruan ang apoy. Para sa kaligtasan ng lahat, narito ang ilan sa mga paraan para makaiwas sa sunog. Handa na ba kayo? Hugutin sa saksakan ang mga appliances at patayin ang kalan kung hindi ito ginagamit. Kung kayo ay aalis ng bahay, siguraduhin na walang mga nakasaksak na appliances. Iwasan din ang electrical overload. Iwasan ang paggamit ng appliances ng sabay-sabay at huwag itong isaksak sa isang source lamang. Ilayo ang mga bata sa mga bagay na pwedeng pagsimulan ng apoy, tulad ng posporo at kandila. Palagi rin silang paalalahanan na huwag paglaruan ang mga bagay na pwedeng pagsimulan ng apoy. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan. Siguraduhin ilista ang mga numerong ito para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa mga paraang nabanggit, mainam din na kayo ay magkaroon ng fire extinguisher sa bahay at dapat alam ninyo ang tamang paggamit nito. Ayan Marista, naway marami kayong natutunan sa ating episode ngayong buwan. Hanggang sa susunod na kwento dito sa Kwentuhan at Iba Pa, kung saan may kwento ka na, may dagdag kaalaman pa.